Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Sa aking pagkukulang, kay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kaloob ko. Inihandog niya ang sarili upang sa magitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mababuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at ang pamagitan niya'y may sasagawa ang aking panukala. Lalasap siya ng ligaya. Malalaman niya hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maasahan ng kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Panginoon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi pababayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit. O poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreyo. Mga kapatid, magpakatatag kayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harap ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin. Ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling kumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain. Lingkod, manunubos natin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano iyon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Hinihikayat tayo ng Ebanghelyo ngayong ika-29 na linggo sa karaniwang panahon na maging mga lingkod din ng simbahan. Bilang mga binyagang Kristiyano, tayo'y mga lingkod upang maipahayag sa mundo ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Hindi marapat na hangarin natin ang kadakilaan para sa ating sarili. Bagkus, hinikayat tayong sikaping makapaglingkod para sa mas ikaluluwalhati ng Diyos. Saad ng simbahan, ang buhay na Hesukristo ay mailalarawan sa maraming paraan. Gayunpaman, ang pinakasimple at pinakatotoong paglalarawan ay ang katagang paglilingkod, sapagkat buong buhay ng ating Panginoon ay maituturing na pagsisilbi. Saklaw ng katagang ito ang lahat ng masasabi natin tungkol sa Kanya. Ang pagiging Kristiyano, kung gayon, ay pagsunod sa halimbawa ni Kristo. Sa Ebanghelyo, inakala ng mga alagad na magtatatag ang kanilang guro ng isang kaharian sa mundo. Kaya't umasa sila sa kapangyarihang tatamuhin sakaling maupo ang Panginoon bilang hari. Tulak ng kanilang ambisyon, pinangarap nila ang mataas na katungkulan at kapangyarihan. Kaya't nagtalo-talo sila kung sino sa kanila ang mangunguna at uupo sa kanan at kaliwa ni Jesus. Lininaw ng Panginoon sa magkapatid na Santiago at Juan na hindi nila alam ang kanilang hinihingi, sapagkat ito ay kataasan at kapalaluan. Agad itinuwid sila ni Jesus at pinagsabihan na para sa kanyang mga tagasunod, ang tanging ambisyon na dapat mayroon sila ay maglingkod sa kapwa sa pag-aalay ng sarili para sa kaligtasan ng iba. Ipinamuka ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ang tunay na kadakilaan ay hindi matatagpuan sa yaman at kapangyarihan, kundi sa pagpapakumbaba at paglilingkod sa mga nangangailang. Malinaw ang panuntunang isiniwalat ni Jesus. Ang sino mang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod at alipin ng lahat. Ito, aniya, ang sukatan ng totoong kadakilaan. Pinaunawa ni Jesus sa mga disipulo na ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang katuturan ng pagkakatawang tao ng Panginoon ay matatagpuan kung paano siya naging tunay na lingkod ng Ama. Ito ang kanyang misyon at dahilan ng kanyang pagiging
tagapagligtas. Ang kadakilaan sa mga tuwid para sa Panginoon ay wala sa mga bagay na pinapahalagahan ng tao sa mundo, kundi nasa kababaan ng loob at malinis na puso, lalo na sa larangan ng pagtulong, pagkakawanggawa at paglilingkod. Angkop at napapanahon ang mensaheng ito sa ating mga Pilipino. Nawa, hanapin natin ang tunay na kadakilaan sa pagitan ng pagiging lingkod katulad ni Kristo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang simbahan tayo'y magkamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng misyonero, lumagunawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan upang maakay nila ang kawang pinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa, dulot ng sakuna, sakit at karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na isinasabuhay kani-kanilang kultura. Manaig nawa ang diwa ng paggalang at dialogo sa bawat engkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa pandaigdigang misyon ng simbahan, makatugon nawa ang bawat pinyagan ayon sa kanyang bukasyon upang sama-sama tayong makasapit sa kabanalan ng buhay at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pumanaw, mapabilang nawa sila sa mga lingkod ng Diyos sa kanyang kaharian, kasama ng mga anghel at mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga naisip at mga mithiin at kahilingan sa Panginoon. Panginoon, sa iyo bumubukal ang biyaya at kabutihang loob. Tunghayan mo ng may pagkahabag ang iyong bayang nagsusumamo sa iyo upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit namin ng kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon
itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin na iyong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng mga tao sa siyang sinuko. Kaya't pinabuti niyang siya'y ipanganak ng birhen. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa itaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa itaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hatiin niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagdunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangdapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya
at sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipona sa pakikinabang. Ang sa Diyos nagtitiwala ay kanyang kinakalinga sa pag-ibig niyang dakila nang huwag magutom na lubha at upang hindi manghina. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawing mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Kawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng Diyos ng katatagan ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.